Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Six of Pentacles in reverse. Wow, nag-succeed ka. Masiyahin ka ngayon, active and energetic, bold and daring. Kasi hindi mo tinatanggap. Meron kang hindi tinatanggap na binibigay sa'yo. Ano yun? Meron silang binibigay sa'yo na hindi mo tinatanggap. Their emotional, negative emotion. Yes, their negative emotion. Oh, yun ang binibigay nila sa'yo. Negative emotion nila. More on emotion kasi cup. Clarified by, yes, 6 of cups. Kaya, pero, it's emotion, no? Emotion, no? Clarified by page of cups. Meron silang sinisend o meron silang sinisend, binibigay sa'yo, inaabot sa'yo, binibigay nila sa'yo. Pwedeng ano din, negative energy nila na hindi mo nare-receive, hindi mo tinatanggap. Kasi, pwede din, palang pa naman to, upright ba to? Oo, pati negative energy nila na gusto nilang ma-unite sa'yo. Kung ano yung gusto nilang mangyari sa'yo. Sendan ka nila ng negative energy nila. Like them, kung crazy sila o siraulo mag-isip, no? O ano ba? Foolish mag-isip o crook mag-isip or napaka-toxic, no? Or puro katoksikan yung buhay nila, you know. Na kunwari ay maging ano ka din, maging mabisyo, mag-addict, mga ganun ba? Ganun matoxic eh. O kaya ay, parang pariwara, masugal ka na masugal, mga ganun. Ganun ang isent nila sa'yo. Basta mga negative energy na, alam nyo yun, ikaka-destroy mo, hindi talaga maganda para sa'yo yung mga sinesent nila na mga negative energy. It's not beneficial for you, but it will ruin you. It will destroy you. It will harm you, no? And ma-influensyahan ka nun eh. Yung isip mo, yung buhay mo, di ba? Kaya nila ginagawa yun to control you, to harm you, to ruin you, para siraan ka sa iba, na kunwari ay sinindan ka nila ng spell, no? Negativity nila na mag-overthink ka, na maging lutang ka. So, pag kausap mo yung iba, lutang ka. So, talagang makakasira sa iyong pagkatao, no? Sabihin ng iba, si anong ganito, ganyan, lutang. Palaging lutang. Yun pala kayo gagawa ng iba. O kaya o kaya yung maging mainitin yung ulo mo, no? Actually, kung hindi ka naman ganun talaga, mainitin yung ulo mo. Mga ganun ba? Mga sinisend ka na sa'yo, binibigay nila sa'yo. Yan. Na hindi mo na na-receive, hindi mo na natatanggap o hindi mo na tinatanggap. Mga ganun ba? Ano pa? About sa'yo. Energy mo. Ay, maganda to guys. May focus ka. Sharp yung mind mo pagka ganito. Kasi may focus eh. Hindi ka distracted, no? Sa goal mo, sa target mo. Hindi distracted yung isip mo, yung focus mo. Yung
uh, yung attention mo pagka ganito. And passionate ka in the color of bravery kasi parang red, orange, no, red. And assertive kasi fiery color eh. And bold and daring kasi fiery color. Yeah, nasabi ko na kanina dyan. So, yan. Ano yung next na mangyari sa'yo? Magiging strong ka. Magiging malakas. Or, what's with the strength here? Clarification, strength. Maging napaka-positive mo pati. Or, magkaroon ka na ng inner strength. Yan. Na, hindi ka na, yung maging negative. Hindi ka na magkakaroon ng doubt sa sarili mo. Yan. Hindi ka na magkakaroon ng doubt sa sarili mo kasi clarified by the star, no? Na maging, ka na. Alam niyo, may inner strength ka, may inner stillness, no? Na you believe in yourself, na inside and out, you're strong. Ganon. Hindi ka fearful inside. So, maging ganon ka na, no? Hindi ka na madaling ma-intimidate ng iba niyan. Ayan. Positive na yung personality mo kasi clarified by the star pati. You don't doubt your strength. And positive na din yung vibe mo. Yeah, positive na din yung vibe mo. Maging ganun na yung vibe mo. Maging positive na. Lang. And then, and napaka-courageous mo. Buo ka ba? No, buo. May inner strength inside. And, yung hindi ka natatakot, hindi ka nagiging fearful, yung ganon, inside. Alam niyo yung tao may inner strength. Buo siya inside, no? Napaka-strong niya inside. Ganon. And, ano ang next na mangyayari sa love life mo? Wala pa, hindi ko pa natanong. Sa'yo to. Sa'yo ba yan mangyari? Hindi. Sa person mo ba to sa love life? Pero sa isip ko, gano'n na talaga yung tanong ko. Person mo na nakadistance sa'yo. This is the energy of your person, Empress. So, napaka-attractive ng person mo. Napaka-good looking. So desiring. Nasa kanya na lahat. And balance tong person mo na to. Brave, pure, kasi may white and red, no? Pero hindi nakaka-intimidate yung bravery niya. And may self-love. Sensitive, intelligent, charming, a marriage material, kasi nasa kanya na lahat eh. Combination of 4 queens. Yan. Balance. Ano yung gagawin ni Empress towards you? Kasi yan daw si person mo yan. Upright kaya to, itong Queen of Wands. Maging goal-driven to, na mag-take ng action para makasama ka na niya. Be? Yes, para makasama ka na niya. Para mag-umpisa na kayo ng relationship. Para mag-umpisa na magsama kayo. Sino daw ang dragon dito? Ikaw yung dragon? Kasi may dragon and babae dyan eh. Ikaw daw ang dragon. Siya itong Queen of Wands. Siya itong babae dito. Ayan. Wow. Ano yung feelings? Ay, by the way, kilala ka na ba ni Empress? Wow!
Kumapit pas kamay ko. Kilala ka niya. And possessive siya sa'yo. Gusto niya makip ka. Masama kayo sa isang bahay na. Yun ang gusto niya, oh. Ang maging asawa ka na, ang may mabuntis, diba? Buntis yun dito. Kung sinong babae sa inyo, yun ang gusto niya mabuntis. Kung siya babae, di siya mabuntis. Kung ikaw ang babae, di ikaw ang mabubuntis, diba? Ganun lang yan. Oh. Para magkaanak na kayo, bubuo na kayo ng pamilya, magsama na kayo sa isang bahay, bubuo na kayo ng sarili ninyong pamilya. Ayan. Siguro mabait yan kasi Empress yung energy niya ng person mo. And may gusto bang sabihin sa'yo si Empress? Kasi kilala ka na niya. Wait lang ha. May gusto bang sabihin sa'yo si Empress? Meron. Eight of Cups. Ano yung gusto sabihin sa'yo ni Empress? Meron daw eh. Halang to. Upright ba yung Seven of Swords? In reverse. Hindi ano to, he or she feels sorry. No, babae o lalaki, kaya he or she, yung gamitin ko. He or she feels sorry kung naging deceitful siya, o kung nag-cheat siya, o kung may nagawa siyang, hindi. Hindi ganun ang ibig niya sabihin dito. Madaming meaning yan. What's with the Seven of Swords in reverse na? Hindi na niya tinatakasan. Hindi na niya tinatakasan ang mag-take ng action sa'yo. Ayun, oo. Hindi na niya tinatakasan ang pag-take ng action sa'yo, ang mag-take ng action sa'yo. Kumbaga, porsigido na siya, driven na siya, aggressive na siya. Kung dati parang umiwas-iwas na mag-take ng action, na-pursue ka ngayon, driven na siya, porsigido na siya na mag-take ng action sa'yo. Si Empress. Or this is someone na creative din kasi strong yung Venus sa kanya. Napaka good looking na person. Kilala ka na niya, pero hindi ko pa natanong kung kilala mo siya. For sure, siguro. Hindi ko natanong kung kilala mo na siya eh. Pero siya, kilala ka na niya. Gusto nga bumuo ng pamilya with you eh. Yan ang goal niya, di ba? Goal driven siya. Gusto niya may mabuntis, no? Kung ikaw yung babae, ikaw yung mabuntis. Kung siya yung babae, siya ang mabubuntis, di ba? Para magkaanak na kayo. Bubuo na kayo ng pamilya niyo, gano'n. Ano ang kahilingan ni Empress para sa'yo? Yung hindi na maging bitter ang mga tao sa'yo. Parang bang bitter na parang gusto kang pigilan na blakan na pag nag-initan iba. May ganun kasing tao guys na pinag-initan, bitter sa kanya yung ibang tao. Bakit naging bitter sa'yo ang mga tao? Na gusto nilang hadlangan, blakan, yung past mo, na para bang wala kang karapatang mangarap, ayaw nilang mangarap ka, mga ganun ba, no? O kaya bitter sila na ayaw nilang maging masaya ka, kadalasan ayaw nilang maging masaya, no? Sa relationship, sa love life, kaya parang pinag-initan talaga nila, no? May ganyan na tao. Meron naman na parang hindi nila pinapakailaman na sinusuportahan pa nila yung tao na yon. Dahil gusto nila suportahan, pero dahil ganun ang kanilang nasa judgment nila na gusto nilang suportahan, pero meron naman tao na gusto nilang hilain pababa, no? Na parang walang karapatan na mangarap kahit na pinagsikapan niya naman, no? May ganyan na tao na pinag-initan siya ng iba. So yun natin ng person mo na pinag-initan ka ng mga tao na hindi ka na pag-initan ng mga tao. Bakit ka nga ba pinag-initan ng mga tao? Umiral ba inggit sa kanila? Meron ka na wala sila na kininggitan nila sa'yo?
Hindi dahil sa umiiral yung inggit sa kanila. Nainis sila sa personality mo. Hindi sa personality mo. Wait lang. Dito kasi mga alaga ko. Tig-init kasi, alam nyo naman. Pag tig-init, madaming mga ano yung aso. Ano yung dahilan, alamin natin, kung bakit ka pinag-initan ng mga tao na yan, na gustong hadlangan yung pag-asenso mo, yung maging masaya ka, mga ganun ba, no? Hadlangan yung yumaman ka, ano yun? Dahil ba na-insecure sila sa'yo? Hindi dahil sa na-insecure sila sa'yo. Tingin nila wala kang karapatan, no? No, wala kang karapatan na sumaya. Ganon. Tingnan natin. Pwede, upright ba to? Hindi dahil sa ganon na reason. May reason yan eh. Dahil sinusulsulan sila ng jablo. Yun ang reason. So, ayan. Sa mga ganong tao na may mga pinag-initan na parang walang karapatan ng mga harap, gumandang buhay ng isang tao na gusto nilang hadlangan. Alam niyo na kung ibig sabihin, no? Kung hindi dahil sa inggit, sinusulsulan kayo ng jablo sa mga ganong tao. Sinusulsulan ng jablo. Dahil, bakit sinusulsulan ng jablo? Dahil maaaring yung tao na yan, kung kaya pinapaatake ng jablo sa mga kapwa niya tao din, ay may malaking misyon. Bakit sinusulsulan ng jablo ang mga tao na yan? Para pag-initan si person, no? Ikaw pala to, pinag-initan ng mga tao. Bakit sila sinusulsulan ng jablo para pag-initan kayo mga tao na yan? Dahil nasa side ka ng light. Hindi dahil sa nasa side ka ng light, kundi dahil may mission ka. Dahil may mission ka. Yan ang isang palatandaan na may mission yung isang tao. Spiritual mission galing sa God. Ipaatake ng jablo sa kapwa niya tao. At atakin din ng mga jablo. Ganyan. Alam yung jablo? Fallen angels yung mga jablo na yan. May katawan yan sila. Unlike sa mga yung demons na kaluluwa na lang ng Nephilim yun, yung mga demons na tinatawag na demons, di ba? Kaluluwa na lang daw yun eh. Pero yung jablo, may katawan yan sila. Yan yung mga fallen angel, yung jablo. Kaiba yan sila. Wait lang. Nainitan, mga ako yun. Somebody's watching me. That's my anxiety. Sinusulsulan sila ng jablo kasi may mission ka. Ganon talaga yun. Akin nga eh. Ang daming taong nainis sa akin. Pinag-initan ako. Binabato ng spell yung picture ko. Basta ang dami na-atake sa akin. Kasi may mission ako. At yun, hindi ko gawa-gawa lang. Sinabi mismo sa akin ng God yun. Sa vision ko, Jesus Christ. Basta sinabi mismo sa akin ng God yun. And Jesus Christ, ganun. At pati yung manggagamot, kasi hindi pa ako ma-convince kasi parang sa panaginip lang ba yung vision ba? Para siyang panaginip. Ganun. Ganun. Pag mga vision lang na basta madaming indication yan pag meron kang mission. Basta may mga i-reveal sa'yo ang kalangitan, ang celestial beings, ganun. Ganon yon. Pag-initan ka talaga, madami yung parang ayaw nilang sumaya ka kasi sinusulsulan niya sila ng jablo. Ganon. Ang daming black sa path mo. Ang daming gustong madlang, marang. Ganyan.
Ganun talaga yun. It's based on my experience. And then, yung ma-share ko. Kasi, sa akin, hindi ko lang naman gawa-gawa yan na may ano ako, na may mission. Mismong celestial beings, God, and si Jesus Christ nag-reveal yan sa akin. Ganon din, pati ganun yung manggagamot na maka-Diyos na puro yung niya. Alam niya may alam nila. Alam nila na may mission ako. Alam nila na may mission ako galing sa God. Alam nila may nakatakda sa akin. Ganon. Lalo na yung sa huli na pinuntahan ko, ang dami niya alam. ang dami niya alam. Pero actually parang konti lang yan. Hindi naman lahat alam niya. So ayan. May guide daw kasi siya. Angel. Yun daw sabi ng guide sa kanya. Na may nakatakda sa akin. At may mission ako. At madami pa. May mga sinabi pa siya na hindi ko na nasabi dito. Ha? Sige. Wawa na yun sila. Nainitan. Abe! Ay, abaw! Sus, laki! Be! Ay, naku, cute! Yung baby, madungal lang. Oh, tingnan nyo naman. Sus! Naubusan na ng tatas ito. Abe, pabili tayo pape ng tatatan eh. Naubusan na ng gatas. Bibili ako ng pape. Hindi kasi ako nakapagbabayan. Naubos na yung tatas. Na verse 3. Ewan ko lang kung kahit Bear Brands ba ba. Madungal. Gusto nyo ng tutang madungal? Mag-ano ka? Tumingin sa camera para sumikat ka. Batang may muta-muta. Batang puno ng muta. Ang cute. Cute lang ga ako. Nadungal na lablab-lab na mami siya. Yan eh. Tingnan nyo naman ang chan. Oh. Ay, muta. Galang. Galang. Ang dumi tuloy. Galing kasi labasin mo saan nakakarating doon sa ano. Pero may bakod naman. Minsan, pag natutulog sila, may bubong naman kasi dyan sa ano. Para talaga yun sa kanilang pinagawa ko. Para may pwesto sila. Kaya nagpadagdag ako dyan sa labas eh. Kasi doon madaming alaga ko ba. Minsan ako saan nakakarating. Natutulog, naglalakad. Hindi God. May kuto yung kamay ko tuloy. Kumapit na. Ano pa? About sa'yo. Anong mission mo? May mission ka daw kaya pinag-initan kayo. Kaya sinususulan yung mga tao pag initan ka, pigilan ka, dahil sinususulan niya sila ng job. Anong mission mo? Isa sa mission mo. Ganun yun pag may mission ka. Ang gamitin mo yung lakas mo na confident ka. Yung abilities mo. Meron kanyang mga kakayanan kasi gamitin mo yun sa mission mo. Bibigyan ka talaga ng God yan ng mga kakayanan. Ayan o. At kung gaano ka para pang bibo-biba ka. Ganun o. Napaka-strong ng vibe mo. Parang merong kapangyarihan inside na ilalabas mo siya. Kasi nakaganyan yung kamay yun, di ba? Nakaganyan, na very confident ka na you have that power, kunwari power, ability. Gagamitin mo yung mission mo, kaya meron kang ganyan eh. You have that skill o talent, pwedeng ganun, talent or skill or ability or power inside you na mailabas mo, kasi nakaganyan, di ba? Nakaganyan yung kamay nyo. Yan. Kung ano yung totoong ikaw, kung ano yung kaya mong gawin, mga ganun ba, no? Yan.
Ako naman, bata pa ako, nagtataka ako, pinag-initan talaga ako ng mga tao. Kahit na bata pa ako, basta ganoon yung pala dahil may mission ako. Sinusulsulan sila ng jablo. Yun. So, understood na yun, na sinusulsulan pala sila ng jablo. Ganun. Bata pa ako nun. Nag-initan. Ganun kasi pag may mission ka daw. O, di ba? Nalaman ko din dito na yun din ang dahilan pala kung bakit pinaginitan yung may mga mission ng mga tao, ng ibang tao. Kasi sinusunod sila na Diablo. So, nalaman ko din dito na ganyan. Ganyan pati. Ang dahilan pati kung bakit pinag-initan ang may mga mission ng mga kapwa nila tao. See? Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Upright kaya tong Queen of Pentacles. In reverse. In reverse siya guys eh. Queen of Pentacles in reverse. What's with the Queen of Pentacles in reverse here? Sa next na mangyari sa buhay mo? Hindi ka magfo-focus sa material pag ganito, no? Hindi ka magfo-focus sa material. More on discovering yourself, your potential, your abilities, para mailabas mo to, kung anong nasa, para ma-discover mo kung ano yung mga kaya mong gawin. Mga ganun. Kaya ganun, oo, tama. Yun ang next. Kasi kailangan yun. Unlike sa mga taong sabihin natin walang mission o walang binigay na mission yung God sa kanila spiritually, ay hindi na nila kailangan pagdaanan yan. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, no? At madali lang sa kanila ang buhay na they can live life to the fullest as long as magsikap sila, no? At hindi nila piliin yung maling landas, yung sirain yung buhay nila, kasi meron talaga mga tao na sila mismo ang sumisira sa buhay nila, like yung may mga addiction, yung puro na lang bisyo, ganyan, di ba? Hindi lang buhay nila sinisira nila, kundi yung health nila. Pero yung tao may mission, may mga blocks yan, at tingnan nyo, sinusulsulan pa yung mga tao sa paligid nila at yung mga kilala nila na pag-initan sila. Sino naka-experience ng ganyan? So, ibig sabihin yan, may mission ka. Pag palagi yung pinag-initan ng iba. No? Kasi sinusulsula ng jablo yung mga tao na yun. Pag initan ka, pero mag-introspect ka nito eh. Next, mag-introspect ka. And then, mas ma-discover mo yung the real you. Yung huwag kang mag-focus ka sa sarili mo, kung ano yung meron ka inside of you, no? Na kung paano mailabas yan, paano magamit na, no? It's you are made by God, no? For that mission. Kaya kakaiba ka niyan. Ganun ang depende sa mission, guys, ha? Kaya kung ano taglay mo, dahil sa kung ano man yung meron ka, ay gagamitin mo yun sa mission mo. Kailangan mo yun. And ano pa? Meron ka nang ma-discover mo agad-agad. May labas mo agad-agad tong power inside you. Power yan. Power. Yes, power yan siya. Inside you. Sa loob mo. Sa loob ng katawan mo. Power yan siya. Magagamit mo agad yan pag nag-introspect ka. Magagamit mo agad yan pag nag-introspect ka. Yung power na yan, may ilalabas mo yan.
magagamit mo siya. Magagamit mo yan siya. Of course, ikaw lang ang makagamit yan dahil nasa iyo talaga yan. Nasa loob mo yan, yung kapangyarihan na yan. It's power, kapangyarihan na binigay ng God talaga sa'yo. Ginawa ka nga ng God for that mission eh. Oo, ginawa ka ng God for that mission. Clarify the Emperor, God. No? Okay? So, yan. Walang iba niyan kasi kakailanganin mo yan sa mission mo. Unless lang kung pareho ka ng mission nung iba, ay di meron din silang ganyan, di ba? Pero kung ikaw lang ang naka-assign sa ganyang mission, ikaw lang may ganyan, no? O kung sila lang ang may ganung mission, sila lang may ganung kakayanan na binigay ng God. Meron sila kinreate ng God, no? Binuo sa tiyan ng nanay niya. Ganun. And then, kaya ako, no, dahil sa experience ko naman na pinag-initan nga ako kahit saan, parang pinag-initan kahit mabait ka naman, kahit maayos naman yung pakisama, ay napakakontrabida talaga. May mga ganyan ba? Kahit bata pa ako noon eh. Basic experience ko, share ko lang din. Na, ganun nga din yung akin experience din na pinag-initan ako. Yan, yun pala kay sinusulsulan sila na yung jablo, o minsan sila umiiral yung inggit, no? O bata, kainggitan. Yun. Ang ginagawa ko na lang ay hindi na lang ako nakipaghalubilo, no? Hanggang sa nasanay na ako na maging yung palaging solo flight, no? Solo flight, na hindi ko kailangan ng kaibigan. Yung ganun ba? Hindi ko kailangan ng ibang tao para maging masaya. Para ma-enjoy ko yung buhay. Hindi kailangan ng kaibigan kasi ayaw man nila sa akin, no? Pinag-initan nila ako. Ganun, ayaw nila sa akin para bang outsider, no? Parang outsider, parang hindi kasali hindi pwedeng sumali sa group nila. Parang masyadong mababa ang tingin. Parang ganun, masyadong mababa. Parang ganun ba na para bang alam yung parang nilulook down. Maramdaman mo yun eh, kung malakas yung intuition nyo eh. And then, talagang pag-initan, pinag-initan nga, kahit wala ka pang gagawin. Ganun talaga pag may mission ka, pinag-initan ka. Kasi pala, sinusulsulan sila ng jablo, no? Yan. At minsan siguro, umiirang pagiging kontrabida nila, ganyan. Oh. Kaya ako, no, solo flight ako. Solo flight or pag may kasama na ako umalis, ay nanay ko, kapatid ko, pamilya ko, ganun lang. Pero yung kaibigan, no. Kasi wala talagang, kung magkaroon ako ng kaibigan, wala talagang nag-stay. Kasi umiiral na yung inggit o pinag-initan na ako sa huli, ganun. Bata pa ako nun, kaya hindi na talaga ako nakapag-close na pagkaibigan. Yung pakipaghalubilo lang na ano lang, yung parang usap-usap lang, ganun. Pero yung sabihin ng best friend, makipagkaibigan, wala. Kasi I know that they cannot be trusted na nag-iiba yung kanilang ugali, guys. Nag-iiba kasi sinusulsulan ng jablo. And yun, pag may mission ka, sinusulsulan yung mga tao na yan para pag-initan ka. Sinusulsulan ng jablo para pag-initan ka. O, diba? May na-reveal dito, no? Para no, kawawain ka. Ganun yun. Para kawawain ka nila ng mga tao na yan. At yung mga tao na yun na sumusunod sa utos ng jablo ay hindi makatwiran. In the first place, bakit ka naman nila pag-initan? Umiiral yung pagkakontrabido. Pero kung walang rason at kung nakakatulong ka pa sa kanila, di ba? Oh. Mahirap yung may mission ka. At bata ka pa, pag-initan ka nga talaga. Totoo yun. Kasi, based din sa experience ko, mahirap yun. Mahirap. Ayaw sa'yo ng maraming tao.
ayaw nila makipagsalamuha sa'yo. Ganon yun. Ewan ko lang kung yung may mission na ba ang ganon. Or pati yung chosen one, ayaw ng maraming tao sa kanila. Ayaw silang isali sa circle of friends nila. Pero dahil sa ganon, nagiging sila independent, no? Naging independent at naging strong yung personality. Hindi kailangan ng ibang tao para maging sila maging productive. Hindi kailangan ng ibang tao para maging masaya sila. Nagiging independent. Yan. So, yan. Message for you. Hindi ako nahiya na i-share sa inyo yung mga experience ko. Kasi, hindi naman kailangan na magtago-tago. Kung ano yung totoo, yun lang. No? Hindi naman kailangan na ikahiya yun. It's experience. Yun katulad nun. Hindi ko pa nakahiya yun. Yung mga na-experience ko sa buhay na ganun. So, yan. And sample ko na din yun sa inyo. No? Para maintindihan nyo ng gusto. So, ano pa? Ang mensahe, message, guidance for you ng angel ba? Angel ba nagagay dito ngayon? Angel. Upright ba to? Palang hindi. Mukhang hindi. Palang. Kung hindi angel ay si Jesus Christ. Baka si Jesus Christ. Si Jesus Christ. So, yan. Alam kasi ng celestial beings kung gaano kahirap din yung pinagdadaanan ng mga may mission, no? Like Jesus Christ. Kasi, alam nila na lahat na lang binablakan ng Diablo. Yan. Lahat na lang ay ginagawa ng scheme din ng Diablo. At pati mga tao sa paligid mo, manipulahin ng Diablo para maging against sila sa iyo. Para kontrahin ka nila. Para pag-initan ka nila. Yung ganun. Ganun yun, guys. Sino naka-experience yan? Pagka ganyan na nag-experience, may mission kayo. Galing sa God. Galing sa God. Kaya nga, sinusulsula ng Diablo yung mga tao sa paligid nyo para pag-initan kayo. Kasi may mission galing from God. Ganun naman talaga ang Diablo. So, ang message for you ni Jesus Christ? Isa lang siguro. Ang dami. Dalawa. Affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Daughter, the answer to your question involves your daughter. Baka may anak ka na babae. Kasama daw yun sa sagot sa katanungan mo. Yung anak mong babae. Pero kung wala pa, sakaling wala ka pa anak na babae, no? Ay, pag nagkaroon ka ng anak na babae, yun. Kasama yan sa sagot sa katanungan mo. Affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmation. Para ma-lift up dun yung thoughts mo and energy mo, para maging positive din pati. At para ma-attract mo yung dinidesire mo, kunwari yung positive na buhay, na wala na mga tao, o lilipat ka sa place na wala mga taong pinag-initan ka, yung ganon, or walang gaanong mga tao, kasi kahit sino naman tao yung sa paligid mo, susulan pa rin yan sila ng Diablo, lalo kung hindi makatwiran din yung mga tao na yan. Madami din talagang evil na tao na hindi makatwiran.
Foolish pa. Yan. Oh. See? Kahit mangkukulam, madami nangungulam sa akin kasi 'di ba, tinatamaan din sila sa mga sinasabi ko. Eh, iba ay yung binubulungan yung picture ko. Meron na siyang picture sa video. Ano yung mukha ko dyan, matigyawat. Sa shorts. Ano na naman sila, mga bulong-bulong, gano'n, maatake, yan. So, ano yung next na mangyari sa buhay mo yan? Upright ba to? Ten of Cups? Tina-clarify ko yan. Pag parang pahalang mo. Kasi para sure. Ten of Cups. So, ito. Naging masaya ka na din sa buhay mo sa wakas. Yun daw, next na mangyari sa'yo. Agad or mag-antay ka pa. Basta ito yung next na mangyari sa buhay mo. Namamuhay ka na din ng yung kontento ka. Fulfilled, satisfied, happy. Kung wala ka pang asawa, magka-asawa ka. At kung wala ka pang anak, magka-anak ka. Basta alam mo, masaya ka, contented ka. May sarili kang pamilya, yan o. And palagi kayo nagpipiknik. Masaya ngayon, no? Pagka ganun. Talagang ma-rejuvenate kayo, ma-refresh yung ulo nyo, isip nyo, katawan nyo. No? Pag nag-picnic kayo, ang saya, di ba? Ang saya. Pagka ganun, kahit manood ka lang sa YouTube ng mga kumakain sa tabi ng ilog yung mga nagpipiknik na ganun ang vlog nila, di ba? Sa YouTube, yung iba na doon sila nagluluto-luto sa tabi ng dagat, sa tabi ng ilog, o sa ilalim ng puno. Ay maganda siya, nakaka-relax siya, no? Sarap sa pakiramdam. So fulfilling. Parang ganun ba? Basta masarap sa pakiramdam. Parang ang ganda panoorin, no? Kahit manood ka lang sa YouTube. It's so satisfying. Ang ganda. Meron kang mga malalaman, makikita, no? Within you, mga kaya mong gawin, kaya mong ilabas, na magagamit mo. Kapangyarihan yan. Power. Yan, power yan, power. Ganon ka kinreate ng God, may power within you. And anong message for you ni Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ nag-guide dito. Nine of Swords. Merong new beginning na new relationship. New relationship. Yeah. New relationship na you will walk on a path na magkasama silang dalawa, Lord Jesus Christ. Hindi. Merong mag-pursue sa kanya. Mag-pursue ba? Hindi. Magkaroon ng new relationship Yun talaga Kasi Ace of Cups. So, magkaroon ka ng bagong karelasyon, new relationship. Panimula sa pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig, ganon. Kasi Ace of Cups, it's new love or blessing. Pero new relationship daw yan. Lalo sa mga wala pang partner dyan, wala pang karelasyon, o nagbabalak na palitan yung partner nyo kasi toxic o cheater o hindi nyo gusto. Meron. Pero kung wala, eto na yun. No? There's new love.
merong passionate na person na handa ng para may plano, may sketch siya na handa niya ng umpisahan yung kung ano yung plano niya. Ayun na nga. Yes. Kung ano yung plano niya. Anong plano niya? Parang may pag-alis. May pag-alis. May plano siya. Pag-alis. Ang kunin ka. Kasi ang kunin ka. Parang kayo to. Isa lang. Yan ang pinakailalim. Parang kayo to. Para magsama na kayo. Ganon. Ang kunin kayo ng plano niya para magsama na kayo. Tama, kayo to. Para magsama na kayo. At meron kayong pag-aaralan spiritual. Meron kayong gagawin. Meron kayong pag-aralan para mag-meditate kayo. Meron kayong para mailabas nyo na, magamit na ninyo yung kapangyarihan. Hindi. Para may pag-aralan kayo spiritual para lumakas kayo. Hindi. Para pwede yun. Pahalang pa ito. Upright ba yan? Para lumakas kayo. Para makapan-destroy. Para makapan-destroy kayo. Para lumakas kayo. Yes, para lumakas kayo. Kasi parang stagnant ba yung kapangyarihan inside of you. Siguro itong person mo na ito, may kapangyarihan din to. No? Kung na-discover nyo na o hindi ba. Kasi you are meant for that mission talaga Walang iba na pwede dyan sa mission na para sa'yo. Kasi ikaw yung kinreate ng God, no? Na may kapangyarihan inside of you. Na may mga kakayanan ka, no? Para sa mission na yan. Magagamit mo sa mission na yan. Kaya pinag-initan ka ng mga devil ng mga diablo di ba? At sinususulan ng mga tao para pag-initan ka. Dahil may mission ka nga. Para pahirapan ka. Dahil may mission ka from God di ba na-explain dito ng Jesus Christ lahat. Actually, ako ay nagsasalita pero ginaguide ako ng Jesus Christ, di ba? Para ma-explain yan. Man-destroy. Mayroon kang i-destroy. Evil forces. Evil forces ay i-destroy ninyo. So, habang hindi pa ninyo ginagawa to, ay parang inuunahan na kayo ng devil na pinapahirapan kayo. Evil forces. Clarify it. Evil forces. Kung ano mga evil forces yung i-destroy nyo na dalawa. No, ayan. Kaya may kapangyarihan inside of you kasi mga evil forces yung destroy ninyo. So, ayan. Satisfied ba sa reading? Ang ganda ng reading na ginaid ni Jesus Christ. No? Ang ganda. I really appreciate it and I like it. I love it. So, ayan. Eto na lamang, guys. Ano bang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan? Na nagbabalak na may plano ng kunin ka. Na-release niya na daw yung baggage. O kung may resentment niya sa'yo, wala na yung resentment niya sa'yo. Or any baggage. O handa na siya na magsama kayo sa isang bahay. Upright ba to? Hindi. Divine timing na daw. Yung clarification nito divine timing na daw. Divine timing na daw, sabi ng person mo. Si person mo, nagsabi na divine timing na daw. Divine timing na ba? Baka hindi pa naman. Oo daw, para mag-take na ng action si person mo sa'yo. So, ayan. Ito naman ay collective reading, guys, ha. So, pag nag-take na ng action si person nyo ayan, umpisa na i-pursue kayo, ay sa inyo yan. Malamang, no? Sa inyo tong reading na to. So, ito na lamang for collective reading, guys. Ayan.